presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Ano man ang aking kalagayan, naranasan ko nang mag-ikahos, naranasan ko rin ang managana, natutunan ko nang harapin ang anumang katayuan, ang mapuso ko matuto, kasaganan o kasalanan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Natutunan ko ng masiyahan, ano man ang aking kalagayan, naranasan ko ng mag-ikahos, naranasan ko rin ang managana, natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang magusto ko matuto, kasaganan o kasalanan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Glory to God, hallelujah. Magandang umaga po sa ating Panginoon at sa inyong lahat, sa mga subaybay dito sa ating GMJ. Glory to God. Glory to God. Magandang umaga mga kapatid at magandang umaga sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Manalangin muna tayo mga kapatid. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang tinatanggap namin mula sa aming paggising, ay may kalakasan na kagad ng katawan, ang aming espiritu ay pinupuno ng banal na espiritu ng mga katotohanan na nanggagaling sa kanyang sa mga salita ng Panginoon. Kaya nga naman sa umagang ito, pangunahan mo kami, Lord, sapagkat wala pa po kang magagawa kung wala ka. Ang aming tatalakayin ngayon ay magbibigay ng katugunan sa lahat ng pag-aaral na aming ginagamit sa pang-araw-araw naming buhay. Mangusap ka at ang lahat ng ang lahat ng sumusubaybay ay nananawagan kami na manatiling tapat sa ating Diyos at palagi ang makinig at sumubaybay sa ating GMJ. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Para po sa ating verse of the week, narito po. Romans 2, verse 13. 13. For not the hearers of the law are just in the right sight of God. In the sight. Are just in the sight of God, rather. But the doers of the law will be justified. Sa Tagalog version. Sa Tagalog mga kapatid, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ay Aariing ganap. So ito ay patungkol sa obedience. Oo, purihin ng Diyos. Glory to God. Purihin ng Diyos at para po sa ating pag-aaral ngayong umaga, ang ating pong title ay Redeemed by the Blood of the Lamb, tungkol po sa redemption. At ang ating Bible verse ay narito sa 1 Peter 1:17 up to 19. 1 Peter 1:17 to 19. If you address as Father the one who impartially judges according to each one's work, conduct yourselves in fear during the time of your stay on earth, knowing that you were not redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life, inherited from your forefathers, but with precious blood, as of a lamb, unblemished and spotless, the blood of Jesus. Amen. Sa Tagalog po mga kapatid,
Walang kinikilingan ang Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga gawa nila. At dahil tinatawag ninyong siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Glory to God. Salamat sa Diyos sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita. Ang ating pong topic ay tungkol sa redemption. We are redeemed by the blood of the Lamb. Ito ay patungkol doon sa pagtubo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga kasalanan. Siya ay namatay sa krus at dahil sa kanyang kamatayan, ang kanyang banal na dugo ang siyang tumubos sa atin. Kaya ito pong verses na binasa natin, lalo na itong verse 17, napakahalaga nito. Ito po ay isang appeal. Kasi sinasabi dito na kailangan po tayong ayusin natin yung ating buhay habang tayo ay nandirito sa mundong ito. Kasi si Heavenly Father, alam mo, He plays no favorites. He will judge or reward anyone according to what you have done. So, kailangan mamuhay tayo ng may, ang inilagay dito, fear. Pero ito po ay, ang ibig sabihin nito ay reverent fear. May paggalang sa Diyos habang tayo ay nandirito sa lupa bilang mga temporary residents. Kaya sabi, walang kinikilingan ng Diyos. You see, hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag niyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Alam niyo naman kung ano yung pinagtubos sa inyo. Sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Kaya nasa saad. Kung tinatawag natin ang Diyos na bilang Ama, igalang natin siya bilang ating Ama. Tumatawag tayo sa Kanya, humihingi tayo ng tulong, at siya naman ay tumutulong sa atin. Handang tulungan tayo. And He is a good Father. But don't forget, He is also a responsible Father. At ang ayaw niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang kabuluhan. Kaya ano bang sinasabi nitong verse 17 sa atin? Tayo po ay sinasabihan kung paano tayo dapat mamuhay dito sa mundong ito. Ini-emphasize dito dalawang ideas. Yung ating relationship sa Diyos at kung ano ang kahalagahan ng tamang uri ng pamumuhay habang tayo ay narito sa harapan ng ating Diyos. Kaya nire-remind tayo dito ni St. Peter na ang Diyos fair and just. He treats everyone equally. No one is favored over one another. Kaya nga doon sa binasa nating memory verse, napansin nyo ba? Mahalaga ang tungkol sa pagsunod. Sa kautusan. Oo, hindi ko mo nakikinig ka ng salita ng Diyos, ay ganap ka na sa harapan ng Diyos. Kundi ang tumutupad sa kautusan, ang aariing ganap. Yun yung Romans 2:13. So ito po yung mga kapatid. Hindi ko mo nandirito na tayo ay complacent na tayo, okay na tayo. Meron po tayong dapat alalahanin sa buhay natin. We need to be responsible. Kaya kung sabi natin, our Father, at nagdarasal tayo, we call to Him, our Father. So we open ourselves to God's guidance at saka yung discipline. Mahal tayo ng Diyos, kaya inaayos niya tayo. Ang pag-ibig nga niya, ang conditionally, agape. Pero ang nais ng Diyos, mamuhay tayo according to His principles. Kaya ini-encourage tayo, mamuhay tayo na may paggalang sa ating Diyos. At yun yung reverent fear. At yung takot na ito
ito po ay gagabay sa atin na mamuhay tayo ng tama, na sumusunod sa mga panuntunan ng ating Diyos. Now, as we strive to be the followers of our Lord Jesus Christ, importante po kailangan mindful tayo sa ating mga pang-araw-araw na kilos at mga decisions. We have to remember, ang ating buhay, tinitingnan po tayo ng ating Panginoon at lahat ng ating ginagawa, nakikita niya. So, kaya nga itong mensahe ni St. Peter touches on a vital spiritual truth, mga kapatid. Sinabi niya kagad sa 17 na kapag tinatawag natin si God the Father na ating Ama at lumalapit sa Kanya sa panalangin, of course, binubuksan niya sa atin ang ating sarili sa Kanyang gabay at disiplina. Subalit, hindi lamang niya tayo minamahal, inaasahan din naman niya na tayo mamuhay ayon sa Kanyang mga prinsipyo. Inihikaya tayo ng versikulo 17, na mamuhay na may paggalang at takot, binanggit niya ni Sister Remy, pero ang takot na ito'y hindi tungkol sa pangamba o pagkabalisa. Sa halip, mga kapatid, ito ay tungkol sa pagkilala, sa kabanalan at otoridad ng Diyos. Habang nagsusumikap tayong tagasunod ni Kristo, mahalagang maging maingat sa ating mga gawa at desisyon, na iintindihan natin na may halaga ang mga ito sa paningin ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay at ito ay may kasamang responsibilidad. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Gawin natin ang mga pagpili na ayon sa Kanyang kalooban. Gamitin natin ang ating mga oras dito sa mundo upang magbigay ng karangalan at kaluwalhatian sa Diyos at upang palawakin ang Kanyang kaharian. Kaya't sa pinopesay nga ni Isaiah dito sa 43:11, ako ang lumikha sa kanila upang magbigay sa akin ng kaluwalhatian. Tayo po ay temporary residents lang dito sa mundong ito. Kaya dapat tayo huwag tayo maging attached doon sa mga worldly things and worldly matters. Now, just like a traveler, limited lang po yung time natin dito. Kaya yung focus natin dapat eternal things, mga makalangit na bagay. Kasi after all, ang tunay na tahanan natin ay sa langit kasama ang ating Panginoon. Kaya yung ating kaisipan, ito po ang mag-guide dun sa pang-araw-araw nating buhay at mga kilos. Ngayon, kapag tayo inayos natin yung buhay, iba yung approach natin. Ang approach natin sa ang pananaw natin ay makalangit, ito po ay makatutulong sa atin sa pang-araw-araw nating kilo. At tayo mag-grow at lalalim ang ating pananampalataya. We have to remember na none of us is perfect. Oo naman, we make mistakes and we experience failures, pero nandiyan po yung grasya ng Diyos para tayo po ay tulungan. We ask forgiveness sa Diyos kung pa tayo ay nagkukulang at hingin natin ang grasya ng Diyos at tutulungan niya tayo, mag-strive tayo palagi, na tayo po ay maging maayos, maging righteous sa pang-araw-araw nating journey. Yes, we may stumble once in a while. Alam mo, siyempre, di naman tayo perfecto. Pero ang gawin natin, decision natin, i-align natin lahat in accordance to the will of God. Patuloy tayong manalangin at hingin ng tawad kapag merong mga pagkukulang, mga kapatid. Kaya mahalaga na we have to recognize God as our Father. And this will give us an encouragement na maging responsible tayo sa buhay nating ito at maging good stewards tayo ng lahat ng mga pagpapalang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. We have to understand, unawain natin, ang lahat ng nasa atin galing sa Diyos. Bigay niya. At inihanda na nga niya yan bago pa ginawa si Adan at saka si Eva. That's why we have to treat this life at yung mga ibinibigay sa atin ng Panginoon, yung mga kaloob natin, mga kapatid, let us treat them with care and respect. At itong mga natatanggap nating mga biyaya sa ating Panginoon ay maging good stewards po tayong lahat. So, ito pong 1 Peter 1:17, may mga importanteng mga bagay tayo dito na talagang bigyan natin yung mga iba't ibang praises dito na bigyan natin ng kahulugan para lubos nating maunawaan kung ano itong appeal na ito at encouragement na sinasabi sa atin ni Apostle Peter. So, unang-una, yung first part. Oo, yung first part,
addresses calling on God as our Father, mga kapatid. Also, that's first part. Oo, dito, Kasi sabi, oo. when you call God as your Father, sabi, Yes. When you call God as your Father, who impartially judges according to each one's work, conduct yourselves in fear during the time of your stay on earth. Tignan po natin itong talatang 17 ito, mga kapatid. Ang unang bahagi ay tumutukoy sa pagtawag sa Diyos bilang ating Ama. No? Dito, pinaaalahanan tayo tungkol sa kalikasan ng ating relasyon sa Kanya. Tandaan natin, ang Diyos ay isang mapagmahal na Ama. Laging nakikinig sa ating mga panalangin at handang tumulong sa atin. Ang kaalamang ito ay nagtatatag ng pundasyon ng tiwala sa pagitan natin at ng Diyos, habang tinatawag natin ang Kanyang pangalan sa oras ng pangangailangan. Kaya Peter reminds believers that their prayers are directed to a personal, caring Father, mga kapatid, no? Ang relasyon na ito ay nakabase sa biyaya at pagiging anak sa pamamagitan ni Kristo. yung second part naman, ito po ay patungkol sa impartiality ng Panginoon. He does not judge us based on our backgrounds or what we possess, but rather on our actions. Mahalaga talaga yung pagsunod, mga kapatid. Ito po ay nagtuturo sa atin ng tungkol sa fairness. Alam niyo, ang Diyos tapat fair siya. Sabi nga ng salita ng Diyos, wala siyang favoritism So it should inspire us to treat others with the same fairness and love na ipinapakita din ng Diyos sa atin. So just as God is fair with us, we need to be fair with other people also. So tayo po mga mananampalataya, we have to remember that we are saved by grace. At ang Diyos, tinitingnan po ang ating mga kilos, mga kapatid, at tinitingnan niya kung gaano kalalim yung ating pananampalataya. At tayo ay Kanyang tinutulungan sa pang-araw-araw nating buhay. Now, ikatlo, yung ating buhay dapat ipamuhay natin na may reverent fear sa ating Panginoon. Ito po ay binibigyan ni Peter ng kahalagahan. Kasi siyempre kung tinatawag mo siyang Ama, dapat may galang ko yung ating mga panlupang magulang, yung nanay natin, tatay natin, ginagalang natin. Di lalo't higit ating bigyan ng paggalang ang ating Diyos Ama sa langit. Kaya yung reverent fear is dapat may respeto na terror, hindi yung takot na yung terror. So, kailangan aware tayo palagi sa presensya ng ating Panginoon. Tariin natin, alamin natin, memorizein natin, isa puso natin. Banal ang Diyos, fair ang ating Panginoon, and He has authority. At ang gusto niya, mamuhay tayo na may katapatan, mamuhay tayo na may obedience sa Kanya na talagang binibigyan pansin natin yung Kanyang mga itinuturo, binibigyan halaga natin yung Kanyang mga principles at bigyan natin kaluguran ang puso ng ating Panginoon. Ikaapat. Ang ikaapat po, mga kapatid, tandaan po natin that our existence on earth is just temporary. We are temporary residents on earth, mga kapatid. Kaya itong phrase na ito ay nagsisilbing paalala na limitado lamang ang ating oras dito at dapat itong gamitin ng may layunin, mga with purpose, mga kapatid. Intently with purpose. Intention po yan, mga kapatid, at dapat nating malaman. Ang pagtutok sa ating walang hanggang tahanan, eternal home, ay nakakaapekto o nakabubuti kung paano tayo mamuhay ngayon, kung paano inuuna ang ating relasyon sa Diyos, at kung paano nagpapakita ng kagandahang loob o kabutihan sa iba. Pinapaalalahanan din tayo na bilang mga believers na ang ating tunay na tahanan ay sa langit kasama ang Diyos. Tinatawag ang mga Kristiyano na mamuhay ng may panglangit na pananaw. Ang pagiging isang manlalakbay or traveler or pilgrim ay nagpapaalala sa mga naniniwala na unahin ang kayamanang panglangit kaysa kayamanang pansamantala at mamuhay bilang mga sugo ng kaharian ng Diyos. So, pangalawang Korinto 5:20.
Ang mananampalataya ay tawagin natin na rin na dayuhan dito sa lupa. Ang kanilang tunay na pagkamamamayan ay nasa langit. Ang pananaw na ito ay naghihikayat na mamuhay para sa mga walang hanggang halaga kaysa mga pansamantalang bagay sa mundo, mga kapatid. So, bigyan pansin natin, ano ba yung matututunan natin dito sa verse 17 ng 1 Peter? So, unang-una, makikita natin, very significant po dito, yung accountability, mga kapatid. Alam ng Diyos ang lahat. Nakikita ng Diyos ang lahat. At ang Diyos, ini-encourage niya tayo palagi na maging maingat sa ating mga choices. Maging maingat tayo sa ating mga decisions. Instead na tayo po ay madala sa mga pangmakamundong mga pamamaraan, we should focus on living righteously in the light of our faith. So yun yung una, we have to realize na merong accountability. So ito po yung matututunan natin sa verse 17, ha? Dito pa lang tayo sa verse 17. Now, another lesson is the importance of maintaining a close relationship with God. Now, addressing Him as our Father, meaning to say, relasyon po ito. Ito po ang foundation ng ating relasyon sa ating Diyos. Alam nyo, pagmamahal sa Diyos. Kasi kapag ang buhay natin ay naninurture ng ating pagmamahal sa Diyos, alam nyo, lumalago po tayo, mga kapatid. Bilang mga anak ng Diyos. As we draw closer to God through prayer and Scripture, alam nyo, natututunan natin sumunod sa Kanyang mga guidance. Sumusunod tayo sa Kanyang wisdom. Kaya ang nangyayari, yung buhay natin ay nabubuhay tayo na may purpose at mayroong kaligayahan. So ikatlo, ito pa rin matututunan natin sa ikatlo dito sa verse 17. Tandaan po natin, itinuturo sa talatang ito ang tungkol sa biyaya, mga kapatid. Grace. No, habang tinatawag tayong mamuhay ng may paggalang, kailangan din nating maunawaan na God's unfailing love covers our mistakes. What does it mean, mga Love kapatid, no? covers Oo, sin. kaya nga kung babasahin nga tayo yung Lamentations 3:22, no, napaka-importante nun. At sinasabi rin dito sa Roma 5:8 na mahal tayo ng Diyos bago pa natin maitama ang ating pagkakamali. At binanggit din sa awit 103 verses 10 to 12 na hindi tayo pinaparusahan ng Diyos ayon sa ating mga kasalanan at inilalayo niya sa atin ang ating mga pagkukulang, mga kapatid. Kaya tandaan po natin, hindi naman inaasahan tayo ay maging perpekto. Kaya nga hinihikayat tayong patuloy na magsikap sa isang relasyon na puno ng pagmamahal at sinseridad. Sincere ang ating Diyos Ama at patuloy siyang nagbibigay ng pagmamahal sa atin. Kaya nga, tandaan po natin, sa pamamagitan ng pagsisisi, maaari nating maranasan ang kapatawaran at panibagong simula na nagtutulak sa atin sa ating paglalakbay sa ating pananampalataya, mga kapatid. Okay, kaapat. Ang ikaapat, mga kapatid, ang the idea of being temporary resident serves us to realign our focus. Isaayos muli, ibig sabihin, mga kapatid, no? At ang ideyang ito ay nagbibigay ng kailangan natin na ang ating pag-iisip, laging nakatuon sa isang pagmamahal na nakaukit sa mga salita ng Diyos at ang ating pagmamalasakit sa komunidad na ating ginagalawan. Bawat pakikipag-ugnayan ay nagiging pagkakataon for deeper reflection o tinatawag nating meditation at pagpapala na rin na natatanggap natin. At pagpapalawig ng kagandahang loob na natatanggap natin mula sa Panginoon. That reflects, I-share din natin sa ibang tao. that reflects Christ in our daily Now, lives. another lesson that we learn from the verse 17 is yung ng pamumuhay, no, na may reverent fear sa ating Panginoon. Kapag tayo po ay may paggalang sa Diyos, alam nyo na ayos po ang buhay natin eh. Kasi itong pag ayaw mo bigyan ng kalungkutan o ng sakit o ng pain ang puso ng ating Panginoon, ito po ay nagbibigay ng guide sa atin sa pang-araw-araw nating buhay. Tayo po ay laging nare-remind na
although meron tayong mga challenges sa pang-araw-araw nating buhay, we are not alone. Kasama natin ang ating Panginoon. Tayo ay nabubuhay, nandiyan siya, ang presensya niya naging nandiyan at nakatingin siya palagi sa atin. So let us give our efforts, full efforts, best effort natin na mamuhay tayo in alignment sa panuntunan ng ating Panginoon. At ika-6 na matutunan natin dito sa verse 17 ay yung katotohanan tungkol sa ating identity kay Kristo at yung ating relationship with God. You know, as we come to know Him as our Father, we learn to appreciate His love. You know, kapag ka talaga pong maingat natin, iniingatan ang ating relasyon sa ating Panginoon, you know, you will experience, totoo yan, dagdag ng dagdag, palaging pinalalaganap ng Diyos, alam nyo, ang kanyang sarili. I-reveal niya ang kanyang sarili. Mauunawaan mo sa malalim na paraan ang kanyang dakilang pag-ibig at care para sa ating buhay. Nandiyan po talaga palagi ang support ng Panginoon para sa atin. At ngayon, yung ating pang-araw-araw na buhay, nai-enhance po ito. At tayo po ay nagkakaroon ng strength na magampanan natin ang ating buhay. Although merong everyday, may mga challenges tayo na nakikita o na nararanasan. At ikapito, ito pong passage na ito, ay hinihikayat tayo na pag-isipan ang ating buhay ng may layunin, mga kapatid. No? Sapagkat, kung ituturing natin ang ating buhay dito, mga kapatid, ito'y regalo lamang ng Diyos sa atin. Yeah. Habang naiintindahan natin ang epekto ng ating mga decision sa ating sarili at sa iba, nakatutulong ito po para patunayan na hindi tayo hinuhubog ng ating nakaraan. Kundi ang ating hinaharap sa biyaya ng Diyos. Nandiyan na ang Diyos at ang biyayang ito ay nasa atin. Habang tinatahak natin ang ating spiritual na buhay, ang biyayang ito'y lagi nating kasama. Nakatutulong ito sa ating mga pang-araw na gawain. Kaya nga itong 1 Peter 1:17 na isang pribileyo na matawag natin ang Diyos na Ama at mamuhay ng may takot at pagsunod. Kaya hinahamon nito ang mga Kristiyano na parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng banal na pamumuhay, na alalahanin na ang kanilang buhay ay pansamantala lamang at susuriin ng isang makatarungan at mapagmahal na Diyos sa darating na panahon, mga kapatid. ang Diyos ay naririto, kasama natin, tinatawag natin siyang Ama. And later on, pag tinanggap na natin ang buhay na walang hanggan, makakasama na po natin ang ating God the Father. Doon na tayo titira sa kanyang tahanan, doon sa langit. Kaya kung pag tinatawag mo ang Diyos na Father, you look up to Him as your parent, as your creator, as your provider. What does it mean? Intimate relationship. So sabi doon sa Ephesians 5:15-17, so be careful how you live. Don't live like ignorant people, but like wise people. Make good use of every opportunity you have, because these are evil days. Now don't be fools, but try to find out what the Lord wants you to do. So let us give honor and glory to our Father. That's why our lifestyle should be pleasing to God. Sabi ng Biblia, don't be fool, huwag kayong maging hangal. Alamin mo kung anong gusto ng Diyos. At pag-aralan mo, ano ba yung mga acceptable sa Kanya. We need to reflect His character, di ba? Kaya nga tawag sa ating Christian katulad natin si Kristo. So alamin natin, ano ba ang nakapagbibigay ng kasiyahan sa puso ng ating Panginoon, right? Focus on living a life which is ating mga kaisipan, yung kilos natin, ay naka-align sa mga values ng ating Panginoon. Alam niyo, maraming mga tao kasi hindi natatakot sa Diyos kasi hindi fully at hindi very deep at hindi embedded sa kanilang pagkatao. Alam niyo, ang tungkol sa ating Panginoon. Ika nga tulad sa pag-aaral sa 4 na uri ng soil. Di ba meron yung mga ibang seeds ay napunta doon sa mababaw lamang, andun lang sa pathway, kaya hindi malalim. Kaya tayo ay binibigyan palagi ng pagkakataon ng Diyos na mag-aral ng kanyang banal na salita para faith comes from hearing and hearing and hearing.
para itong mga kaalaman tungkol sa ating Diyos ay lumalim sa atin. Kasi kapag halimbawa, may kilala ka isang tao, well, casual lang pagkakilala mo, casual din ang tingin mo sa kanya. Pero kapag kilala mo ang isang tao, lalo na ang ating Panginoon, sa malalim na paraan, at talagang nandoon ang pagsisikap mo na maipamuhay ang kanyang banal na salita, nandun yung pagtupad sa kanyang mga hangarin para sa ating buhay. Alam niyo po, pag nakilala mong tunay ang Diyos, talagang igagalang mo si Lord eh. Mamahalin mo, susundin mo. Ayaw ka talaga sa kasalanan eh. Kasi talagang sa puso mo, ayaw mo saktan ang puso ng Diyos. Ang gusto mong mangyari, bigyan lagi siya ng kaluguran. Kaya ito po yung isa sa mga reasons kung bakit patuloy po ang ating pagtuturo sa banal na salita ng Diyos para tayo po ay lumalim. Oh yes, meron tayong mga experiences sa buhay natin, araw-araw, may mga challenges. Ito po ay pamamaraan ng Diyos. Alam ng Diyos ito para lalo po nating makilala siya. You know, when we seek God very deeply, He reveals Himself. Nagpapahayag siya ng kanyang sarili. Kaya sabing kayo ni San Pedro, alalahanin ninyo. Kayo ngayon na nandirito na sa gawain, nakikinig na kayo ng salita ng Diyos, di ba? Kaya yung verse 18 to 19, alam naman ninyo kung ano ipinagtubos sa inyo na walang kabuluhang sa inyong walang kabuluhang pamumuhay na minana nyo sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng bagay na nasisira tulad ng ginto o pila, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. So we have to realize, alam nyo, napakahalaga. Alam nyo, milagrong tunay, miraculous, very great blessing po ang ginawa ng Diyos sa krus. We have to realize how deep, how great the love of God nang si Jesus ay namatay. Kaya ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin na ito po ay isa puso natin. Alamin natin, pag-aralan natin mabuti. Kaya nga, salamat sa Diyos, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na maski pa ulit-ulit na, oy, tinuro na yan noon na, napakinggan ko na yan. Oo, para lubos nating maunawaan kung ano ang kahalagahan, kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos at dahil sa kanyang buhay, dahil sa kanyang kamatayan, tayong lahat po ay natubos sa ating mga kasalanan. Kaya yung 1 Corinthians 6:20, sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So He bought you for a price. So use your body for God's glory. Now, so this emphasizes the importance of honoring God through our actions. So, ano ba ibig sabihin nito? Pahalaga natin kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. So, unang-una, natubos tayo sa kasalanan, napakabanal ni Lord. Gumawa nga si God the Father ng plano para tayo po ay matubos, para tayo po ay huwag makatanggap ng kaparusahan. Binigay ang kanyang bugtong na anak para dahil sa kanya, sino man na tumanggap kay Lord Jesus, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya habang narito pa tayo sa lupa, alam nyo, patuloy ang tulong ng Diyos. Andyan yung kanyang pagpapagaling at tayo laging tinuturuan ng kanyang banal na salita. Kaya tayo ngayong mga kapatid, lalong-lalo na, ngayon nandirito na tayo sa ganitong gawain, umiwas tayo sa kasalanan. Well, kung minsan, sabagay, sabihin siya, ay hindi naman sinasadya. Oo, okay, kung hindi sinasadya, bisa nagkakamali tayo, no? Hingi agad ng tawad sa Diyos, pero wag mo naman sadyain. Alam mo naman kasi kung mali naman ang gawa, wag na lang, hindi ba? Kasi kapag kaganoon, ibig sabihin, hindi mo pinapahalagahan si Lord. Kasi alam mo naman na namatay na siya. Di ba kaya sabi ng Bible verse, alam mo naman kung ano ang ginamit na pantubos sa iyo Sabing ganyan. Kaya, kapag tinanggap natin si Lord Jesus, kapag tayo ay na-regenerate na, yun yung topic natin last time, di ba? Buhay natin magiging masigla. We will be empowered, we will be victorious, we will be blessed. Happy tayo, fulfilled ang buhay natin. Kaya gusto ni Lord magkaroon tayo ng bagong buhay Kasi ang buhay na wala sa presensya ng Diyos, naririnig nyo ba yung sinasabing ang buhay na patay. Pero kapag ang buhay natin, related tayo sa ating Panginoon, buhay na buhay.
Kaya sabi ni Lord Jesus sa John 10:10, I came to give you fullness in life. So nakita niyo yung word na ginamit, fullness in life. Full, walang kulang. Bakit ba kung minsan feeling mo may kulang? Di ba, nandirito ka sa gawain pero feeling mo may kulang, di ba? Baka hindi ganap ang pagkilala sa ating Panginoon, ha? Baka hindi ganap ang faith kay Lord o baka yung naitanim na buto na doon lang sa ibabaw ng lupa, kaya walang satisfaction. Bakit hindi ka maging fully committed kay Lord, kapatid? Kasi, kaya maski minsan, alam nyo, maraming mga tao, good works na lang. Maski na may kasalanan ako, tatakpan ko na lang ito ng good work. Hindi kasi ang gusto ng Diyos, ayaw niya talaga ng kasalanan Di ba? Huwag natin gawing pantakip yung good works. Hindi tayo maliligtas sa good works, kundi pananampalataya. At yung pananampalataya, pagsunod ho yun, obedience ho yun, mga kapatid. Kaya sabi ni Lord, alam nyo, kapag tayong mga mananampalataya nag-pray, alam nyo ba napakadaling tumugon ng Diyos? Espesyal tayo sa harapan ng Diyos Anak tayo ng Diyos. Kaya kapag tayo ay sumalita sa ating Diyos Ama, hindi ba ang ating Ama? Siyempre, mahal ka ng tatay mo, di bibigay sa iyo ang gusto mo kapag yan ay naaayon sa kanyang kagustuhan, in accordance to His will, di ba? Kaya mga kapatid, napakasarap na maging anak ng Diyos. At napakagandang buhay, ang buhay na sumusunod sa panuntunan ng ating Diyos, hindi ba? So, yung buhay ninyo noon, ano ba yung buhay ninyo noon? Sabi niya, yung buhay ninyo noon, walang kabuluhan, dahil sa mga minana nyo sa inyong mga magulang. Bigyan pansin natin yung verse 18. No, ang sabi dito, namumuhay kayo ng walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ano po ang sinasabi dito? This refers to the empty way of life na handed down from sa ancestors, no? Ito po ay mga inherited pattern, maaring religion, moral or cultural or philosophical, mga kapatid. Tingnan po natin, mga kapatid, no? Sa kulturang hintil, mga kapatid, ayon sa mga scholar, para sa mga hintil, ito ay tumutukoy sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang mga tradisyong walang patutunguhan na paulit-ulit na ginagawa, ngunit di naman nagpapabago ng puso. Pagdating naman sa kulturang Hudyo, ayon naman kay John Gill, no, Gill, maaari rin itong tumutukoy sa mga striktong tradisyon at batas ng mga Pariseyo na ipinasa sa mga sumunod na henerasyon. Umaasa sila sa sariling gawa, ngunit hindi naman nagbibigay ng tunay na kaligtasan. Pagdating naman sa modernong buhay, sa pangkasalukuyan natin, mga kapatid, ito ay ang pamumuhay na nakapokus lamang sa material na bagay, pansariling karangalan at mga ritual na walang buhay. Ito po yung mga minamana natin na kailangan natin na tanggapin ito sa ating buhay. Kung hindi tayo mabubuhay. Tandaan na po natin ang ating buhay ay spiritual. Kaya nga sinasabi dito na ni Pedro na hindi kayang tubusin ng ganitong tradisyon ang tao. Tanging ang di nawawasak na dugo ni Kristo ang epektibong nakaka-redeem sa sangkatauhan mula sa kasalanan at walang kabuluhan. Nabanggit mo kanina, Pastor, sabi mo, itong mga tradisyon na to tinanggap natin at tinanggap natin. Pero kayong po na nandirito na tayo sa ganitong klase ng gawain, we have to align now yung ating kaisipan sa panuntunan ng ating Diyos. Tayo ay nabuhay doon sa mga minana natin noon. Tama. Noon, ginagawa natin yon sa pag-aakala natin na ito ay tama. Ngunit sa pagdala po ng Diyos dito sa atin, sa pag-aaral salita, nakita natin na merong mga gawi, may mga pagkilos na hindi naman nagbibigay buhay sa ating buhay, lalo na sa ating buhay espiritual. Kaya tayo po ngayon ay tinuturuan ng Diyos, ipinapaliwanag niya sa atin na kailangan tumuon tayo doon sa mga makalangit na bagay. Ba't doon ka nakatingin? Dito tayo sa Word of God. Kailangan po, tumuon tayo sa ating Panginoon. Focus natin yung ating buhay. Focus natin yung ating kaisipan sa Word of God.
Kasi ito po ang tunay na buhay. Kasi noon, nung wala pa tayo dito, marami tayong alam, akala natin tama na no? Talalakas pa nga ng loob natin mangusap. Pero ngayon po, itinatama na ng Diyos ang ating kaalaman. Para kung ano yung pananaw mo, ano yung paniwala mo, yun yung magiging lifestyle mo Yun ang magiging pagkilos mo. Kaya salamat sa Diyos, dinala niya tayo sa ganitong klase ng gawain para po maitama natin yung buhay natin. Okay? Kasi sabi nga ng salita ng Diyos, diba, temporary residence lang tayo dito, mga kapatid. Kaya sabi nung verse 18, tinubos kayo sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kasi ang korderong walang dungis at kapintasan. Kaya dito mga kapatid, Jesus paid for our freedom, not with corruptible things or perishable things. These are meant to decay. Kung minsan nga, di ba, meron ka sinanla sa pawn shop, babayaran mo rin yan ng pera. Kapag may isinanla ka sa bangko, babayaran mo rin yan ng pera. Pero yung silver and gold are used as currency to buy and sell, but they were considered decaying commodities, corruptible. Pero tayo, yung ating kasalanan, ang tumubos sa atin, dugo ni Kristo, isang banal na Diyos. Kasi yung pera, yung currency, may halaga yan dito sa lupa. Pero sa atin pong buhay espiritual, iba po yung sa langit. Banal po ang ating Panginoon at yan ang tumubos sa ating mga kasalanan, ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya God is Spirit, kaya ang kasalanan is a spiritual matter. Kaya pinag-uusapan natin spiritual, mga kapatid. Kaya hindi pwede po ipangtubos ang kahit na anong makalupang bagay para sa katubusan ng ating kasalanan. 'Di ba sa Old Testament, mga hayop ang inihahain. Foreshadow lang po 'yun, mga kapatid. Ngunit nang dumating ang Panginoong Hesukristo, ito po ay ganap na. Tinupad na ng Diyos ang pag-redeem sa ating. Kaya yung lesson nating ito, kailangan pong maunawaan natin yung degree ng kasalanan At kailangan maunawaan din natin yung degree ng ginawang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. You know, every sin that we commit is an infinite crime. And an infinite crime requires an infinite payment because God is infinite. And only Jesus can fit in as that infinite payment. Kaya anong nangyari? Siya ang bumaba mula sa langit at namatay sa krus bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Sapagkat ang Diyos ay banal, banal din po ang naging pantubos sa ating mga kasalanan. Kaya tinubos tayo ng mahalagang dugo ni Kristo. So bakit nga ba kailangang dugo pa ng isang banal na Diyos ang tumubos para sa ating mga kasalanan? You know, the blood of Jesus is so powerful. The blood of Jesus is so precious. Nung sa Old Testament, kaya hindi po pwedeng kabayaran yung mga hayop bilang handog sa kasalanan. Hindi pwede. Yung Leviticus 17:11 they are not enough. They are not powerful enough to bring us redemption. You know, yung restoration ng ating relasyon sa ating Panginoon can only be done through the shedding of the blood of our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya tingnan natin. Kasi si Lord Jesus, siya mismo ang nagsabi, for even the Son of Man came not to be served. Mismong si Jesus mismo ang nagsabi, sapagkat ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Sa Mateo 20:28.
Tignan din po natin yung unang Korinto 6:20, Galatia 3:13, at unang Timoteo 2:6. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ang nagbayad ng pantubos para sa ating spiritual na paglaya mula sa dati nating walang saysay na pamumuhay. Bago ang kaligtasan, tayo po ay alipin ng kasalanan. Pangalawang po, Pedro 2:19, no? At Titus 3:3. Ngunit pinunan ni Kristo ang ating utang upang tayo ay maging malaya. John 8:31 to 36, Roma 8:1-2, at Colossus 1:13-14. Kaya wala pong halaga ng pilak at ginto ang makakapagpalaya sa isang nawawalang kasalanan, o lost sinner, mga kapatid. At yan ay makatagpan natin sinabi po yan sa Gawa 8:20. Hindi tayo kailanman maililigtas gamit ang mga panandaliang bagay na tulad nito, no? Pero dahil sa malaking pagmamahal ng Diyos sa atin at kanyang walang hanggang awa, biyaya, binigyan tayo ng pinakamahalagang regalo. Ang matibay at hindi nasisirang sakripisyo ni Jesucristo, ang kanyang anak. Sa 1:3-16, Roma 5:8, at pangalawang Korinto 9:15, mga kapatid. Lahat po ng tao was born into slavery to sin. Yung Romans 6:20, Titus 3:3. And the penalty for sin is death, Romans 6:23. But ang ating Panginoong Jesucristo, sinless, willingly died, bilang substitution, satisfying God's wrath so that those who believe could be set free. Romans 3:23-25. Now, this redemption cannot be earned, mga kapatid. Instead, it is given to us by God's grace and received by faith. Romans 10:9-10. So, redemption is not just forgiveness for sin, but also freedom to live righteously and no longer serve sin. Kaya mahal po tayo ng ating Panginoon. Kaya ibinigay ni Lord Jesus ang kanyang sarili para po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. That's why yung message po natin dito sa 1 Peter 1:17-19, no, we have a priceless inheritance, mga kapatid, that is kept for us in heaven. Kaya wag po natin kalilimutan na kailangan po let us conduct our lives here on earth na mayroong pong paggalang sa ating Panginoon. Kaya kailangan nating paunlarin at ang ating kabanalan, no? I-enhance po natin yan sa pamagitan ng mga banal na salita na naririnig natin at pakikinig na kailangan nating sundin, mga kapatid. At huwag sayangin ang mga oras na sa pabigla-biglang pamumuhay. Minsan, hindi na tayo nag-iisip. Ginagawa kagad natin na hindi natin na binibigyan halaga ang mga dapat na ipamuhay natin ayon sa salita ng Diyos. No? Maaring kailangan nating tiisin ang hirap at pagdurusa, gaya ng ginawa ni Jesus. Unang Pedro 2:22 hanggang 24. Pero tandaan po natin, sa ganitong ginawa ni Jesus, itinaas siya ng Diyos sa kaluwalhatian. Unang Pedro 1:21. At ganun din ang gagawin niya sa atin. Yan po ay naisulat ni San Pablo sa unang Korinto 6:14. Nabawi na tayo sa pamamagitan ng isang hindi nabubulok na halaga. Binayaran ni Jesus ito sa kanyang mahalagang dugo na nagbibigay buhay na walang hanggan, mga kapatid. Dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, maaasahan natin ng buong kumpiyansa, with full confidence, ang walang hanggang pag-asa sa langit, mga kapatid. Okay. Kaya ang ito pong tinatawag nating Christian redemption ay nangangahulugang malaya mula sa pagkaalipin, sa kasalanan, sa pamamagitan ng sakripisyong kamatayan ni Jesus. Ito lang ang paraan para maligtas tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay humingi ng kamatayan para sa lahat ng makasalanan, mga kapatid. Kung hindi ka nagtiwala kay Jesus, hindi pa nababayaran ang hatol sa iyong kasalanan. Amen. At babayaran mo ito pagkatapos mong mamatay. Amen. Si Purihin Jesus Diyos. lamang ang daan para sa kaligtasan natin. 1:14 sa mga Kaya kapatid. as God is infinite,
our sin is infinite against Him, so kailangan po ay ang Panginoong Hesukristo lamang ang tanging pwedeng kabayaran para po sa ating mga kasalanan. So what makes the blood of Jesus precious and powerful? So the blood of Jesus is precious and powerful because it has the power to justify us. Romans 5:9, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Much more than having now justified by His blood, we shall be saved from the wrath of God. Kaya yung Romans 3:24-25, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ikalawa, Mga kapatid, the blood of Jesus, precious and powerful, mga kapatid. It has the power to redeem us. Kaya nga itong ating mga kasalanan ay tinubos ng dugo ni Kristo. Hebrews 9:12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Mga kapatid, no? Sa Acts 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng dugo ng kanyang anak. In English, be on guard for yourselves and for all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God which He purchased with His own blood. Ano po ang sinasabi dito, mga kapatid? Through Jesus' sacrifice, believers not only forgiven but restored to right relationship with God. Kaya itong dugo ni Kristo cleanses believers from all sin, offering total forgiveness, past, present, and future. 1 John 1:7. Kaya ito pong dugo ni Kristo represents the ultimate sacrifice for humanity's sins, mga kapatid. okay, ikatlo po, the blood of Jesus is precious and powerful. It provided a new covenant. Sa Luke 22:20, gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Ikaapat, the blood of Jesus is precious and powerful. It delivered us from the curse of the law. Galatians 3:13. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. So, yung scripture po natin, it symbolizes itself na ang dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo, both fully human and divine, carries infinite salvific salvation. Ibig sabihin, nakakapagbigay ng kaligtasan na value, mga kapatid. Ito ay mahalaga para po sa ating salvation. Kaya ito po yung nangangahulugan na si Lord Jesus, binigay po niyang kanyang sarili para po mapatawad tayo sa ating kasalanan. Kaya itong term na redeem, sa Greek, exagorazo. It originally referred to a purchasing a slave's freedom. No? Christ's death on the cross freed believers from the curse of the law, fulfilled its righteous requirements, and made it possible for all who have faith in Him to receive God's promises, including the blessing of Abraham and the gift of the Holy Spirit. And panglima po, mga kapatid, the blood of Jesus is powerful because it has the power to forgive us of our sins. Matthew 26:28, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos,
ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Hebrews 9:22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at kung walang pag-aalay ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Okay. And also in Revelations 1:5, to Him who loves us and has freed us from our sins by His blood, mga kapatid. May ika-6 po. The blood of Jesus is precious and powerful because it cleanses us from sin. 1 John 1:7. Ngunit kung namumuhay kayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nalilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Isaiah 1:18, halik kayo, sabi, at tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh, gaano man kapula yung inyong kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Ephesians 5:27 din. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito walang anumang dungis, ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Ika-7, the blood of Jesus is precious and powerful because it cleanses our faulty conscience. Faulty, umaga sa kuryente, laging nagpi-flicker. Oo. Hebrews 9:14, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamagitan ng walang hanggang espiritu. Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga buti sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Amen. Another one, sa 8, the blood of Jesus is precious and powerful because it gave us freedom. Revelation 1:5, iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalayan niya tayo sa ating mga kasalanan. Ika-9, the blood of Jesus is precious and powerful because it has power to give us peace with God. Colossians 1:20, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay maging sa langit o sa lupa ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. Okay, number 10, no? The blood of Jesus is precious and powerful because we can now enter the presence of God. Hebrews 10:19. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya ng makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Kristo. Ephesians 2:13. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo at inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So, yung ginawa po ng ating Panginoon is a perfect sacrifice, but it was purchased, yung ating pong pagtubo sa ating kasalanan, it was purchased with a high price. 1 Corinthians 6:20 and 1 Corinthians 7:23. Kasi ang nais ng Diyos ay makabalik tayong lahat sa Kanyang banal na presensya. So yung blood ni Lord Jesus, ito po yung ating daan. Ito yung ating ticket para tayo po ay muling makabalik sa presensya ng ating Panginoon. You see, kaya minamahal kong kapatid, maaari tayong pumasok ng buong lakas sa pinakabanal na lugar ng langit dahil sa dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, binuksan ni Jesus ang isang bagong daan na nagbibigay patungo sa pinakabanal na lugar. At dahil may dakilang saserdote tayo na namumuno sa tahanan ng Diyos, lumapit tayo sa presensya ng Diyos na may tapat na puso at buong pagtitiwala sa Kanya, sapagkat ang ating may sala na budhi ay napahira na ng dugo ni Kristo. Kaya tayo ngayon, malinis na at ang ating katawan ay nahugasan ng dalisay na tubig. Ika-11. Sa 11 po, mga kapatid, the blood of Jesus is precious and powerful because it restored our relationship with God.
Ito po ay perfectong restoration of fellowship with our Heavenly Father. Ephesians 2:16 at Ephesians 2:18. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Sa verse 18, dahil kay Kristo tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamagitan ng iisang Espiritu. Another one, mga kapatid, ang the blood of Jesus, may spiritual protection and access to God. Ibig sabihin, Jesus' blood is seen as a source of spiritual protection. Ito po'y pinoprovide ang believers with the assurance of salvation and the ability to approach God with confidence. Hebrews 10:19-22 na sinasabi, through Christ's blood, believers can boldly enter heaven's most holy place. Ito pong access na ito signifies a restored relationship with God, allowing believers to worship Him freely without the need for further sacrifices. Number 12, The blood of Jesus is precious and powerful because it protects. Exodus 12, no? Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh. Sa verse 13, dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitiran. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko at walang pinsarang mangyayari sa inyo habang binaparusahan ko ang buong Ehipto. Okay, number 13, the blood of Jesus is precious and powerful because it has the power to overcome. Revelation 12:11. Nagtagumpay ang mga taong ito laban sa diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos at buong puso nilang inialay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. So sa English, and they overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony, and they did not love their life even when faced with death. So dito makikita natin, mga kapatid, dahil sa pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon, ang dugo ni Kristo. Mga kapatid, yan po ay nagbibigay ng lakas sa atin. Marami tayong challenges sa pang-araw-araw nating buhay, but we can overcome. Nandyan po ang kapangyarihan ng kamatayan ng ating Panginoon na siya pong nag-guide, nagpo-protect. So, nagbibigay ng guidance sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya napakahalaga ng sacrificial death ng ating Panginoong Heso Kristo. This is very important. See, this lesson emphasizes, mga kapatid, ang value ng kapangyarihan, ng kamatayan ng ating Panginoong Heso Kristo. See, we are saved not by perishable things, kundi sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. So ito po ay nakapaloob sa ating salvation, mga kapatid. At salamat sa Diyos sa pagbibigay ng pagkakataon na ito po ay mapag-aralan natin. At ituloy pa rin natin po ang ating mga pag-aaral. Mabuti na maunawaan natin ng mabuti po. At para yung kamatayan ni Jesus, ma-embed talaga sa ating buong pagkatao. Kasi kapag talaga pong naunawaan natin ang ginawa ng Panginoon, ayaw ka talaga sa kasalanan at ayaw mong bigyan ng sama ng loob ang puso ng Diyos, but rather, you will always want to please the Lord. At hahangarin mo, ano pa ba ang dapat kong gawin para mabigyan ko ng kasiyahan ang puso ng ating Panginoon. So, salamat sa Diyos sa ating pag-aaral ngayong umaga. At ngayong August 14, 2026, happy birthday, si Dwayne Abuyabor, happy birthday. Sister Nora Kalingo, Christine Barrera, Sister Eva Quinto, Sister Chona Malunis, Brother Rene Hakaban, and Sister Alexandria Ago. Sa inyong lahat, happy birthday. Batiin na rin natin ang ating apo na si Carlo. Si Carlo Cabral. Happy birthday, Carlo. August 14 yan. August 14 din si Carlo. Carlo Cabral. La
happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Glory to God at salamat sa Diyos sa mga pagpapalang palagi niyang ibinibigay sa ating lahat. Do we have announcements? Well, ito, Comfy Kapas 28th anniversary, August 22, Saturday, 8:30 a.m., Chef Boloy Function Hall, San Nicolas, Kapas, Tarlac. Now, kindly coordinate with Minister Ed Galletes, especially yung mga taga-Paniki at Kuya po Outreaches. So, happy anniversary po sa inyo. At August 23, kasunod, yung 27th anniversary naman yan, Sunday, ng Baguio at the City Light Hotel, 245 Upper General Luna Road, Baguio City. Uy, unlimited merienda buffet, mga kapatid. The venue is exclusive for us. No charge per head. But welcome po yung love gifts, donations, and gifts po. Wala namang problema dyan. Okay. Kindly coordinate with Minister Andy Magadia and Sister Fritz Lilo. Meron pa. O, ito naman. Comfy East. Basta. Coffee sa 30th anniversary, August 29, 2026. Saturday po yan. Magsisimula sa 8:30 a.m. Gaganapin sa 1 Cainta Auditorium. Ang address po ay Bonifacio Street, Cainta, Rizal. Ang kanila pong Bible verse. Bible verse ay 1 Timothy 1:12, stand up and be counted. Amen. Glory to God. At meron pa silang t-shirt. Ito, ang ganda ng kulay ng kanilang t-shirt. So, yung adult, 200. Yung children, adult, 300. Children, 200. Coordinate with Sister Bebot Perez. Purihin ng Diyos. So, ito yung ating Comfy Family Affair, 45. O, 45 na tayo mga kapatid. Konti na lang, 50 na tayo. October 23 to 25. 2026, Friday to Sunday, sa White Rock, Subic, mga kapatid. O sige, pa-reserve na po kayo at napakagandang lugar po yan. Partial program, ito po, Friday. May seminar tayo para sa couples, sa widow at mga may edad na singles at meron din para sa CSM. Saturday naman, may water baptism at anniversary celebration. At Sunday, yung ating fellowship proper. Ano pa? Nakapost po sa ating Facebook page ang rates. Ang rates ay per person, per overnight, maximum of 20%, partial payment for reservation. Kids up to 5 years of age are free, but no food and no bed. Okay. Check-in is 3 p.m., but if your room is available, the earliest check-in is 1 p.m. Now, other inclusion, use of pools and beach access, and 30 minutes of kayak per person. Meron pa rin silang mga other activities, mga kapatid, pero may mga extra charge na yan. Alamin na lang pagdating po doon. Okay. Meron pa? So, here's the breakdown for food for those availing. Full board meals for 2 days, Friday, lunch, PM snack, and dinner. Pagdating naman po ng Saturday, breakfast, AM snack, lunch, PM snack, dinner. At pag Sunday, breakfast and AM snack. Now, for those availing the no food option for day 1, Friday, no food. Saturday, lunch, PM snack, dinner, at pagdating ng Sunday, breakfast and AM snack. So, narito po mga kapatid, lahat naman po yan nakapost doon sa ating Facebook page. Okay. Closing prayer tayo. Yes, mga kapatid, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos mula sa Numbers 6:24 to 25.
Pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na muka at patuloy kayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na muka at patuloy kayong bigyan ng kapayapaan. All for God's glory. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. At para po sa ating repeat new song of the week, How Good It Is to Give Thanks to You, O Lord, composed by Sister Connie Caudilla. And to everyone, glory to God, praise the Lord. God bless everyone. Though I may fall, your constant love, O Lord, keeps me up. When I'm anxious or worried, you comfort me and make me glad. I sing your praises, tell the wonderful things you have done. I'll be glad and rejoice, for you have called me to be saved. How good it is to give thanks to you, O Lord, to sing in your honor, O Most High God, to proclaim your constant love every morning, and your faithfulness through all of my days. Though I may fall, your constant love, O Lord, keeps me up. When I'm anxious or worried, you comfort me and make me glad. I'll sing your praises, tell the wonderful things you have done. I'll be glad and rejoice, for you have called me to be saved. How good it is to give thanks to you, O Lord, to sing in your honor, O Most High God, to proclaim your constant love every morning, and your faithfulness through all of my days. How good it is to give thanks to you, O Lord, to sing in your honor, O Most High God, to proclaim your constant love every morning, and your faithfulness through all of my days. How good it is to give thanks to you, O Lord, to sing in your honor, O Most High God. I will come before you with thanksgiving and sing joyful songs of praise. Oh, how good
Timothy Tutu.